Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tarok at nalilirik niya ang kalooban ng bawat anak niya. Di nalilihim anumang pag-usapan, laman ng isipan ay nababasa niya. Walang mawawaglit sa kanyang pananaw. Saan man magtungo, anuman ang gawin ng bawat anak niya. Kaya't mapapalad ang natigib ng pagtitiwala sa dakilang lumalang na nagpahiram ng kanyang buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat nagpapakasakit at nagsusumakit na sa kanya'y maglingkod ay tuwirang nadarama ang pag-ibig niyang matapat. Sa bawat araw na paglingap niya, sa bawat anak niyang nakakadama, nakakilala ng tuwirang kabutihan niya, pinagsusumakitan, pinagsusumikapang patuloy siyang makilala at madama pa. Kaya mapapalad ang sa kanya ay pinagsusumikapang huwag mawalay sa kanyang katauhan. Patuloy na madama, mabuhay panghigit ang espiritu niya. Nagkarameneya hanang, nagkarameneya hanang, nagkarameneya hanang. Buhay po ba ang Diyos? Mapalad ka sapagkat maging ang magulang mo ay tigib ng pagtitiwala at pananalig. Bagamat sa una ay wala siyang pagtitiwala at paniniwala, subalit sa kanyang araw-araw na pakikinig, sa kanyang araw-araw na pagsusubakit, nabuksan din ang pangunawa niya. At siya ang pawang katotohanan. Masigit na marapat ang ina ng mga anak ang malalim ang pagtitiwala at pananalig sapagkat ang panambitan ng ina ay dinirinig ng Ama. Sapagkat ang isang Birheng Maria sa matintimang pananampalataya, sa matapat niyang pananalig sa Ama, ang kanyang hiniling ay di binigo ng Ama. Buhay ba ang Ama? At siya ang pawang katotohanan, kaya sa mga ina na matapat sa pananampalataya sa Ama, binibigyan niya ng tapang, sinisidlan niya ng lakas, binibigyan niya ng liwanag, at binibigyan niya ng galak, habang ang kanyang anak ay nakikita niyang naghihirap. Yan ang Ama. Tulad ni Maria, habang nagsusumakit na tupdin at gawin ng isang Kristong nagmula sa kanyang sinapupunan, ang pakikibaka sa hamon ng kaligtasan ng sanlibutan. Pinagtibay ng Ama ang kanyang dibdib. Pinagalak niyang tuwiran, inalis ang saro sa kanyang kalooban upang kamtin ang katagumpayan, habang ang kalbaryo ng anak niya ay kinakamtan. Sa pakikibaka sa labanan ng kabanalan, sa mga sutil na anak na inandugan at inalayan sa kalupaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kayong mga magulang, ama't ina, kung kumpleto pa kayo, kayo mismo ang magsumakit sa mga anak nyo. At ang katapatan, hindi pahihintulutan ng Ama na maging kabiguan sa inyong panambitan. At siya ng pawang katotohanan, mas malakas ang panalangin ng ama't ina na kapwa sila dumudulog sa Ama. Kaya nga, wala na bang asawa mo? Subalit may isip at damdamin ka pa bilang ina, magtiwala ka sa Ama. Tigibin mo ng pagtitiwala, ika'y kahahabagan niya sapagkat siya'y mahabagin sa mga balong anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit kung nagsusumakit ang iyong mga anak at ikaw mismo na magulang ay walang
pagtitiwala, hindi kaya ang ama ang magsabing, kung ikaw na ina, hindi mo ako kilala, paano mong mapapakilala ko sa mga anak mo? Buhay ba ang ama? Subalit, nang dahil may tinugo naman ang ama, ang kasalanan ng magulang ay di kasalanan ng anak. Magsumakit na tuwiran ng anak at ang ama may bahagi ring katapat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kay buti ng ama, kay dakila niya. Bawat araw may nakalaan siya. Kaya sa bawat naging matapat sa hamon ng buhay, kung bubuhayin ka pa, may kaparaanan ang ama mo. Humango tayo mula sa awit ng 3 kabataan. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya. Nananatili magpakailanman ang kanyang habag. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na sumasamba sa kanya. Awitan siya ng papuri, ang Diyos ng mga Diyos. Pasalamatan natin siya sa dahilan na walang katapusan niyang habag. Sa makatwid, walang katapusan ang habag ng Ama sa tao. Ano man ang kanyang pagkakasala, pagkakamali, malabis o pagkukulang sa ginawa niya bilang anak niya, naroroon pa rin ang habag niya. Hindi nawawalay kahit kaninong mga anak niya. Lamang ang hindi marunong sumuri sa kanyang gawa, subalit may pandinig na di nakaririnig ng pawang katotohanan. Hindi niya mabatid at di madama kung sino siyang dakila sa buhay niya. Kaya mapapalad ang hindi man sa tuwina ay nagbubuklat ng banal na aklat, subalit binubulay-bulay niya sa isipan ang tama at tumpak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanang. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kung magbibilang taong kaisipan ng tao at damdamin, sinong may gusto na napapagal sa walang pakinabang? Mayroon baga? Kung magbibilang isip at damdamin ng tao, sino ang gusto niyang gamutin ang kapwa niya na nahihirapan siya na wala namang pasalamat pa ang iba? Wala ano. Sa makatwid, ang gumagamot sa inyo ay di tao. Ang umaharap sa inyo ay tao, subalit ang lumilingap sa inyo ay hindi tao. Lamang ginamit ang tao, kaya iniba ang isipan, iniba ang damdamin upang magtibay na kayo'y harapin at paglingkuran. Subalit papahintulutan ba ng lumilingap at nagkaloob ng mga palalo't walang kamuwang-muwang sa karunungan ng kabanalan ay patuloy na libakin hamakin ang inaatasan? Hindi, sapagkat ang Ama ang tagapagtanggol ng naaapi. Buhay bang Ama?
Mga minamahal, hindi man magsalita ang bibig ng isang taong nagpapakatotoo at nagpapagiging tapat, hayagang nasisilayan ng lahat ng Ama ang kaganapan sa lupa. Kaya, pawang totoo ang sinambit mo, ang sumubaybay sa iyo kung ano itsura mo sa una, makikita na nila may Diyos na buhay na tinanggap ka. Subalit, wag naman ninyong isipin, kayong mga pinagaling, na sa buong panahon ay di na kayo magkakasakit. Kaya kapag dumatal ang karamdaman sa inyo, ay wag kayong mawawalan muli ng pag-asa. Lalo't higit na wag kayong maninisi ng iba, sapagkat walang nagbibigay ng sakit ng tao, kundi ang may kaloob na nasa niyang bahaginan ng pagtitibay ang bawat anak niya. Maliban kung pininsala ka ng kapwa mo. Subalit, pininsala ka man ng kapwa mo, kung may Diyos kang tapat na totoong kinikilala mo, siya ang gaganti sa bawat mamiminsalang kapwa mo tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya wala pa ring pangangalugihan ka. Wala pa ring pagkukulang ang Ama sa'yo. Lagi pa ring handa na ikaw ay damayan, tulungan at kailanman ay di kanya lilimutin. Bilang anak niyang totoo na nagpapakatotoo sa kanyang espiritu. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya't may nagsusumigaw sa ilang, sa parang, sa patag, sa kalawakan, dahil may Diyos ng kataas-taasan. Subalit kung walang Diyos na nagbahagi sa nagsumigaw ng kabanalan at kabutihan, ng kadakilaan at kahiwagaan, wala kayong maririnig sa oras na ito. Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sino ang nalumbay na humaba ang buhay? Nakapagpapakitid ng buhay ang pagkalungkot ng kalooban. Ang pagkatakot, ang pag-aalala, ang pagkagalit. Kaya kung matalino kang tao, hindi mo pahihintulutang manaig ito sa iyo. Kundi kapag nararamdaman mo na ang galit ang puso mo, magagalit ang puso mo, maghihirap ang isip mo kung ano-ano pumapasok sa iyo, nagdaramdam ang puso mo, naghihinanakit ang puso mo, iiwas ka na, ikaw na may isip. Hindi mo yung tatanggaping mananahan sa iyo, kundi ikaw ang maghahanap ng kaparaanan. Sino ang daan? Ang Diyos mong buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, manalangin ka, manalig ka, umasa ka, may Diyos Ama ka. Sa pangalang Hesukristo, kailan may di mamamatay ang Espiritu sa mundo. Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng walang hanggan, Espiritu ng kaliwanagan, Espiritu ng kapuspusan, ng tunay na kasiyahan at tunay na kagalakan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Diyos? Kaya, maliwanag ang katotohanan, ang nag-aaral ay natututo, at ang natuto ay nagbabago. Mangmangman na tao na walang alam sa mundo, kapag natuto sa mga bagay, may magagawa na ito. Ano pa kaya ang katalinuhang mula sa Amang dakila? Na di mo batid ng una kung paano mo aliwin ang sarili mo. Hindi mo batid ng una kung paano pasisiglahin ang pananalig mo. Subalit nang nasumpungan mo at makilala mo ang Diyos mo, sa tuwin ay tinatawagan mo, sa tuwin ay nais mong madama siya, nakita mo ang kahiwagaan niya, pinakita niya sa iyo, sapagkat may buhay na Espiritu siyang maaring lumukob sa pagkatao mo at tuwirang madama mo kinakalinga kaniya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan, itong sa aki tinuturan, ang may pandinig
ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay makadama, mabuhay ang pananampalataya. Sumainyo ang kapayapaan, mapuspos kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan paman, mataong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga minamahal, ipagtanto sa isipan. Diyos Ama nyo'y tunay na buhay, may magagawa sa inyong tunay. Na anak niyang naturingan, nililingap niya sa sanlibutan, binabahaginan ng tunay na paraan, upang makilala mo siya sa kalooban. Halina kayo'y magbulay, magnilay na tuwiran. Anong dapat na pagkukulan, katotohanang kinyo'y makamtan. Na ang Ama ay di mamamatay, kaya buhayin mo pag-asa sa Kanya. Hindi kailanpaman siya'y mawawalay, kaya't damhin mo siya, anak namin na mahal. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung mula sa simula, wala kang alam na mabuting balita, na banal na aral, na salita ng Amang dakila, subalit, pinagmithian mong pakinggan, pinagsumakitan mong matutunan, hindi kanya bibiguin, may tanglaw siyang tuwiran, Espiritong banal, sisidlan ka ng karunungan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang kailangan mo lamang tao, pumatok ka at pagbubuksan ka. Humanap ka't makasusumpong ka. Humingi ka't pagbibigyan ka. Kalakip ang pag-ibig mo sa Ama na may katapatan sa iyong pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung ang sinasabi sa harapang ito ay nakikita ninyong sinusulat muna, kinakabisa, minimemorya baga, tinatandaan, at pagkatapos sa inyo'y haharap, maaaring sabihin nyo, luka-luka nga si Apo Kunching, pinahirapan ng sarili, wala namang bayad. Subalit, kayo ay magnilay. Saan man dako makaabot, sino man ang magaling, matalino, na sinasabi ng tao, hindi ko katatakutan ang niluluwal sa inyong ito. At sa buong mundo man makaabot ang nakatala sa internet, wala ring katatakutan. Sapagkat, kung totoong marunong sa kabanalan ng tao at alam ang totoong salita ng Ama, hindi siya huhusga, kundi siya ay mananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ang tao ay maaaring mabuhay sa lahat ng gusto niya. Kung mayroon siya salapi, makakamtan niya yan, mabibili niya. Subalit pakatandaan po ninyo, anuman ang inyong katangiang kayamanan na nandyan lahat sa inyo, mayroon kayong hindi kayang ipambili salapi. Ipambayad ay kayamanan, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Kaya ito ang dapat ninyong pag-ukulan. Ang matalinong tao, pinaghahandaan niya ang kanyang kaluluwa, hindi lamang ang salapi sa ibabaw ng mundo, sapagkat lahat ng iyan ay tatalikdan mo't iiwanan. Wala ka madadala, kusing man o barya. Buhay ba ang Ama? Kaya,
Hindi masama. Gawin nyo ang lahat. Magpasasa kayo, magpakasarap kayo. Sulong, walang kasalanan sa gayon. Kung ang pagpapasasa mo, pagpapasarap mo, pagpapayaman mo, hindi nagkakadungis na kasalanan ang isip at damdamin mo. Subalit, kung may kalakip na ito, pakatandaan nyo, ang kinakalaban mo na ay ang Diyos mo. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, napakadakila niya. May tanong po ba kayo? Kayo po ba'y may katanungan? Wala. Wala kayong itatanong. Wala nga kayong may tatanong. Kaya nga po, tingnan niyo po ang Panginoon. Ang Espiritu po ay, pag tumitig pumalibot ng ganyan, alam niya agad ang pagkakamali. Ako po kanina ay galing sa adoration, papunta dyan. Pagtingala ko, anak, pabawasan mo naman ang mga tangkay, ang bulaklak na ito. Halos matakpan na eka ako. Ang range ko nakatakip na. Buhaghag na nakikita ay puro stem. Kaya, pinababa ko. Sapagkat, naganap po yun, hindi dahil nagkamali ang mga gumawa, kundi para mapakita ng Ama, lahat ay may pamamaraan at nasisilayan niya. Hindi niya ipapahiya kung sino yung tao, kundi may pamamaraang maitama na walang mapapahiya. Subalit sa taong pamamaraan, kapag may mali ang kapwa niya, na lang ay idikdik niyang ipahiya. Subalit, kunwari sasabihin mahal, hindi totoo yan. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, isipin mo kung papaano ang damdamin niya. Hindi dahil walang ibig at walang laban sa iyo, gagawin mo na lahat para lamang masabi mong ikaw ang tama. Mali. Sapagkat ang Kristo, lahat ng nagkasala sa oras sa harap niyang iyon, kaya niyang patayin lahat. Sabihin lamang, mamatay kayo, tulad ng igos. Mamatay ka. Wala pang sinabing gulok, mapapatay yan. Mamatay ka, sabi lang. Isang araw nakita, wala na yung puno ng ganon. Kumilos ang Diyos. Sa salita lamang na makapangyarihan, ang gusto niyang mamatay ay mamamatay. Subalit bakit hindi niloob upang ipakita ang kababaang loob? Buhay ba ang Ama? Ang bawat nagkasala, maaring parusahan sa oras na yaon. Subalit bakit tumalilis pa at hindi niloob na mahuli ng mga humuhuli? At pinagtanong ko sa nakarating, saan ba ka nagdaan yon? Bakit? Pinakita lamang ng Ama, ano ang plano ng kapwa mo sa iyo, na akong may gusto, na hindi gawin ko, walang makakakita sa iyo. Mga minamahal, hindi naman magikero ang Diyos eh. Hindi siya tinatawag na black magic. Siya ay mahiwaga. Siya ay makapangyarihan. Siya ay dakila. Kaya huwag mong ihambing sa magikerong tao na gusto mo'y magic, pero nilinlang ka lang, niloko ka lang. Ang gusto ng Panginoon mo, ang gusto ng Ama mo, kung may gagawin siyang hiwaga sa buhay mo, yung nakilala mo siya, nagagawa ng himala sa'yo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang sinabi? Ano ang sinasabi sa banal na aklat? Magtiwala ka muna bago ka makakita ng hiwaga. Ang gusto ng tao, maniwala muna. Sabi ng tao, hiwaga muna bago himala. Hindi ganun ang Diyos na sinasamba ninyo. Hindi siya loko-loko at manluloko.
Kaya ang nakikipagtotoo sa kanya ay totoo rin siya. Lalo niyang pinakikita ang katotohanan niya sa tapat at totoong kanyang anak. Sapagkat ang taong may kaisipan, lahat kaya niyang itala sa isip niya. At ang taong may katalinuhan, lahat kaya niyang sabihin kung gusto niya. Subalit, iba ang sinasabi ng Diyos mong totoo. Ang sinasabi niya, totoo niyang ginagawa at totoong nagagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang ang gusto ng tao, ihambing sa isang bagay ang Diyos niya, na maalala niya ngayon, mamaya makalimutan. Kapag gagamitin ay maalala. Wow! Sapagkat ang Diyos mo ay buhay, na hindi mo man nakikita, katabi mo, kasama mo, at hindi nawawalay sa iyo. Nasaan siya? Gawin mong tahanan niya ang katawan mo bilang templo na tatahanan ng kanyang Espiritu. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ikaw, maliwanag na tinuran sa iyo. Pag hindi ka nagpakemo, walang mangyayari. Pag hindi ka sumunod sa binom ng gamot, wala nang mangyayari. O bakit? Dahil ikaw mismo ay tumanggap at pinag-isa ninyo ng asawa mo at kasama ina mo. Tama po ba? Maliwanag, may isa, dalawa, tatlo't higit pa na nagkakasama sa isang pamilya na nagpapakatotoo. May gagawin ang Diyos sa buhay nyo. Kung nakikita ng Ama yung hinihiling mo na bilang asawa para mabuhay, kaya lang mabubuhay dahil sa iyo, tapos pinahihirapan naman ang kalooban ng mga iba, mas gugustuhin pa niya, itong naghihirap na ito, na nakakilala na sa akin, ay wag matulad sa walang pagkilala sa akin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang totoo, mga minamahal. Yung napagharian na ng Ama, na kinilala na siya, tinanggap na siya, dahil sa kapagpahalagahan niya, mas mimithiin niya na yung walang pagkilala sa kanya ay mahirapan kaysa itong nakakilala na sa kanya na muling magbalik sa pagkakasala. Kaya maraming paraan ang kanyang pagbawi ng buhay. Maraming dahilan ang kanyang dahilan kung ba't namamatay ang tao. Hindi ibig sabihin, hindi ka mahal. Walang pagmamahal sa iyo, hindi ka binabahalagahan. Sa pag-ibig nga ng Ama, maraming binigay na paraan siya. Nawa, masumpungan niyong nagpapakatotoo sa Kanya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya. Tingnan nyo nga po yan, oh. Nagtatanong ba yung mga pumupunta rito sino tagalinis ng dambanang ito? Hindi. Ang tinatanong, magkano ba bayad dyan? May sinisingil ba Paano nabubuhay yung mga naglilingkod dyan? Paano si Apo Kunching? Ano ang trabaho ng asawa? Ano yung ganun-ganun? Ano-ano? Tinanong ba? Ay, paano silang nagsasakripisyo? Paano nilang nagagawa yun? Talagang ang Diyos ay buhay. Subalit, ilan kaya yung nakakadama nun? Ang iba sasabihin pa, ay, baka sisihin ka baka manisip pa kayo. Baga ganyan-ganyan. Kung maninisip pa kayo, magsiuwi na kayo. Buhay ba ang Diyos? Namin na mahal, pakatandaan po ninyo. Si Apo Kunching ay nagpapakahirap, maging gabi nakikita ko ito, sabi nga ng Espiritu. Kaya, kung kayo hindi pa magiging ganap, bawat umalis may ipapalit. Bawat pinalit, mayroong magigising, mayroong hindi magigising. Ang gawain ito ay pagbabalangkas ng kabanalan, pagbubuo ng kabutihan. Kaya't kung di nyo makikitang silungan ito ng kabanalan, ay wala kayong mararamdaman. Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Kailangan makadama ka muna na tinutunguhan mo, hindi demonyo ang nagbalangkas at di demonyo ang nangangaral. Para makilala mo at madama mo at magpakatotoo kang anak niya. Sapagkat kung hindi, kawawa ka. Saan ka kukuha ng liwanag mo? Manghihiram ka ba sa kapitbahay mo? Manghihiram ka ba kanino? Kay Pedro, kay Juan? Hindi. Wala kang paghihiraman. Hihingi ka sa Diyos ng kaliwanagan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, walang hindi kakamti ng tao sa pakikipagtotoo sa Espiritu Santo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Dahil sa inyo, bumaba ang Kristo sa pangako ng Ama. Sa ninunong Abraham nyo na di pababayaan ang mga lipi nito sa 12 lahit lipi ni Abraham. Naganap ang paghahari, naganap ang katubusan, naganap ang aliwin, naganap ang tumanglaw, ang dakilang Amang mahal sa kaparaan ng gawa ng Espiritong mahiwaga dito sa lupa. Kaya't kayo magnilay at magbulay, batid niyong may Ama, tibayin pagtitiwala niyo kung totoo na nga kayo, gagawin niyong ganap ito, na kung may takot na pumapasok sa inyo, iwawaksing ganap nyo, pagkat kayo patutong nagtitiwala, naniniwala sa kanyang hiwaga. O mga minamahal, ano ang mga bagay na sa inyo'y nilikha na mayroong buhay? Wala kayo masasabi, may tuturo na sino mang may buhay, tao ang nagbigay. Kaya't kung nasa mo, magliwanag kang totoo, mithin mong makilala mo ang Diyos na buhay sa iyo, na tuwirang lilingap sa inyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Isang araw may pasyente na
ang kanya daw tubo na pang pinagpapasukan ng dialysis ay pinatanggal niya na sapagkat naubos na yung salapi nila, wala na siyang pantustos, kaya siya'y pumaparito. Subalit, ang tanong sa kanya ng Espiritu, ba't ngayon, hanggang ngayon buhay ka pa? Oo nga po, buhay pa nga po ako. Sa makatwid, hindi ang dialysis ang bumubuhay. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Ang minamahal, ang bawat araw ay dapat ninyong paglabanan ang mga pumapasok na kung ano-anong takot sa isip nyo na baka mamatay kayo, alam nyo po, kahit hindi kayo matakot at matakot kayo, pag oras na ninyo, talaga mamamatay kayo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, masarap yung walang takot. Lahat ng tao may takot. Walang taong gusto'y mamatay. Walang taong gusto'y may sakit. Lahat po ng tao, kahit ang mga hinirang, kahit kinalugdan, pag nasa pagkatao, naniniklod sa Ama, ayaw pa rin kung pagbibigyan. Lalo tigit kung ang puso't damdamin ay nasa Kanya na. Ninimithi mo pang marami ka pang matulungan. Subalit, alam din ng Diyos yun kung totoo puso mo na marami pang gusto matulungan o kaya lang ayaw mo mamatay dahil meron kang di maiwan. Kayamanan mo, mga minamahal mo, pero hindi at pasubali, hindi siya. Sapagkat kung nakilala mo siya, gusto mo siyang makita na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subalit, kung papaano ang tinakdang ikay isinilang, may tinanguan kang takdang kamatayan. Kaya kung hindi patakda yun, huwag mong katakutan. Dahil hindi mo naman alam kung kailan, kaya patuloy kang lalaban. At paano ka makalalaban kung may takot ka, kung may pag-alala ka, kung may galit at hinanakit, kung may lungkot? Buhay ba ang Diyos? Kaya nakakalaban kapag sinidla ng tapang ng Panginoon. At ang nagpapatapang ay dalawang espiritu. Tumapang ka sa kasamaan at tumapang ka sa kabutihan. Sino yon? Sa kabutihan? Banal na espiritu. Sino ang nagpapatapang sa kasamaan? Masamang espiritu. Mamili kayo ngayon. Suriin niyo sarili niyo. Sino gusto niyo? Bahala kayo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, mahal niyo ba ang Diyos? Halika nga uli, anak. Salamat naman at nakita uli kita. Alam niyo, ang gawain ito, hindi naman kayo susumbatan at hindi kayo sisitahin kung hindi kayo nakakatungo rito Subalit, pag dumarating kayo, pinasasalamatan ka, ay salamat, nakarating ka uli. Ano po itsura niya? Ano sa palagay niyo, mga inopera po ba yan? Ba't hanggang ngayon buhay itong batang ito? Samantalang, nagkakatasan yan, malapit sa tenga, patungong utak, patungong lalamunan, ba't siya hindi na-infeksyon? Bakit hindi siya na-infeksyon? Ba't walang kumalat na virus sa katawan niya para ma-apektuhan ng utak at mamatay siya? Magka-tetanus siya? Ba't wala? Ba't hanggang ngayon humihinga siya? Ba't hanggang ngayon lumalakad ka? Ba't hanggang ngayon buhay ka? Sapagkat hindi pa niya takdang mamatay. At nang dahil sa kanyang kahirapan na hindi kayang tumustos ng pangkemo at pag-opera, inopera siya ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Isang buwan lang ba yan, anak? Bago mo natapos ang lahat. Ang haba mong sinadsyad, ano? Ilang? 3 taon lang po. 3 taon! 3 taon po. 3 taon siyang nakibaka
Subalit, hahanga ka sa batang ito. Pinipigilan pa siyang lumusong sa bukid, hindi mapigilan. Dahil gustong kumita. Ay, ba't di siya namamatay? Ba't di siya na-infeksyon sa pagtatanim? Mamahal, ganyan kabuti ang Ama. Sapagkat, kung ang mayaman ay pinangangalagaan niya, ang mahirap ay pangangalagaan din niya. Kung ang katamtaman ay lumiligaya ang buhay, ang abang-aba ay liligaya rin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, may ginagamit na katauhan ng Ama na pinatatapang, pinatitibay ang pananampalataya niya upang may siwalat at may hayag ang kabanalan niya at kabutihan kahiwagaan niya sa mga kaganapang siya lang ang inasahan. Totoo ba yan? Yan ang matatawag na sa Diyos kaumasa. Ako ang sayo ay bubuhay, anak ko. Subalit, hindi sinabi sa inyong huwag kayong pa-opera, huwag kayong magpa-chemo, huwag kayong pa-dialysis, huwag kayong magpa-radiation, huwag kayong magpa-cobalt, huwag kang minom ng gamot. Walang sinasabi sa inyo. Mga minamahal, walang sinasabi sa inyo. Ang sinasabi sa inyo, huwag kang manahan at magtiwala sa nilalagok mong gamot. Sa sinasabi sa iyo ng tao, manalig magtiwala ka sa gagawin sa iyo ng Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sadyang pinakita lamang ng Ama sa inyo ang katuparan. Salamat, anak. Ikaw ang binahagi ng Ama para sa gayon magsiwalat. Sapagkat, siya po kunching kanina, sabi niya, Panginoon, batid mo ngayon ang nararamdaman ko at laman ng isip ko. Sapagkat, batid mo kung paano ang lahat ng pasyente, lalo tigit ang binigay mo ng parang tunay na kapatid namin, kung paano paniglumuhod sa iyo para bigay mo na kagalingan. Subalit, kung hindi pa rin tumakit at madama, hindi ko rin po ito bibigyan ng utang na loob. Subalit, ikaw nakakakita. Kaya, tinatindig ka rito para sa gayon, patotohanan na hindi lang sa gamot ang kagalingan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan. May sinabi ba sa si Apo Kunching? Tinawagan ka ba? Tinext ka ba? O kaya nagsikreto kayo? Magpahayag ka? Hindi. Ganyan ang espiritu. May lumbaybay ka o anak ko na ginagamit ko? Aaliwin kita. Mayroon ka ba anak? Tinatanong? Hindi man kita sinagot o tinugon? Sa ibang kaparaanan, sasagutin kita. Ganyan po ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay di hamak at mapanghamak. Ang Diyos ay dakila sa lahat. At sa lahat ng hamak, siya ang tagapagtanggol ng lahat. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti na Ama. O, may tanong ba? May tanong po ba? May tanong po ba? Wala po bang tanong? Talagang wala. Ano? O ikaw, may tanong ka ba? Yan, nagkakalaman na. Ano? O ikaw, may tanong ka ba? Pag tumanggap ka sa Diyos, lalo ka pang gaganda. O ikaw, may tanong ka? Wala. Ikaw, may tanong ka? Wala. Ang mga anak ng Diyos, walang tanong. Ang di pa anak ng Diyos, maraming tanong. Kaya po, kung chikala ko ba lahat ng tao ay anak ng Diyos? Anak nga niyang lahat. Kaya lang ayaw pa nilang tanggaping siya'y ama nila. Kaya hindi pa tunay na anak. Kasi hindi pa siya kilala. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Kristo? Buhay nga po ba ang Espiritu? Kung hindi po buhay ang Diyos, ang Kristo,
na namatay at muling nabuhay sa pamamagitan ng Divine Mercy Spirito, aba, tayo'y magsitulog na lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manatid ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tunay na walang kapantay ang paghahari niya. Ay, buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Ayan. Dahil buhay ang Diyos, bawat araw po, laging may nakalaan. Tingnan nyo nga po, sa pamamagitan lang ng mga inahandog na yan, makikita nyo pong lagi siyang may nilalaan. Di po ba? Iba't iba kung ano kalooban ng Ama na itinatala sa isip ng tao. Totoo po ba yan? Sa katotohanan po itong gawain ito, wala naman dating ganyan eh. Wala naman pong alay-alay na ganyan. Subalit, sabi nga po ng Panginoon, bawat araw may pagbabago. Panapanahon may pagbabago. Kaya kapag minithin yung magmithi kayong totoo, aba, sigurado po, ang bawat araw ay may pagbabago. Ayaw mo, wag. Napakabuti po ng Panginoon. Napakadakila po niya. Alam niyo po, ganito lang yan. Pagbilang pagkatao mo, dumarating yung parang natatakot ka na wala ka namang kinatatakutan. Pumikit ka. Manalangin ka. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Itong nararamdaman ko ay nararamdaman mo, sapagkat ikaw ang buhay na may pandamang nagkaloob sa buhay ko. Iparam niyo po ito
o alisin mo, sapagkat hindi po maganda ang nararamdaman ko sa katawan ko. Ayoko po magkatakot ako sa buhay, sapagkat alam kong ikaw ay Diyos ng kahiwagaan. Kung ano man po ang nararapat ko pang pagsisihan at maibalik ko sa iyo ang lahat ng parangal, ituro mo po't ipabatid mo sa akin ang lahat ko pang mga kamalian. Binibigay ko po sa iyong lahat, pinagkakatiwala ko po sa iyong lahat. Gawin mo po ako marapat sa iyong pananaw. Sa gayon, ang kalooban mo'y madarama ko at ang nais mo'y matututunan ko. Makatupad nawa ko sa kagustuhan mo, wag sa kagustuhan ko. Amen. Ay, kahaba naman niya na po, Kunchi. Mahiram kayo doon. At pag-aralan nyo. Alam nyo po, o halimbawa, nandyan na naman yung magagalit ka na. O, kung ayaw mo mahaba, maiksi na lang. Diyos ko at Ama ko, sa pangalan ni Kristo, alisin mo po ang namumong galit sa puso ko. Ayoko magkasala sa iyo. Amen. Tapos, mababa ba yun? Buhay po ba ang Diyos? O, halimbawa, may hinihiling ka. Pera. O, Panginoon, kung ang tubig ay napadadaloy mo, kapag ninais mong umulan na pagbabagsak mo ng malakas, ang salapi, nabulol pa. Ang salapi po, gawan mo ng parang, sa akin ay padaluyin mo, na di ako magkakasala. Amen! Dahil di ka nag-alinlangan, nagtiwala ka, na siya'y mahiwaga, kung ang ulan na pababagsak na, aba, isang araw sabi sa'yo, kapatid, parang naalala kita eh. Malungkot ka yata. Nakipagkwentuhan muna. Pamiyamiya. Bakit? Sabi niya, halika. Tabi mo na yan. Ano ito? Kunwari pa daw siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Maraming paraan siya. Wala ka bang sabon? Wala kang palinis ng pinggan. Aba, magpapabili ka na. Sigurado, yung kapatid mo meron noon, ay naalala ko kasi Apo, padalang ko nga. Buhay ba ang Diyos? Naku, mga minamahal, ganyan kumilos ang Ama. Kaya lang, binigyan ka ba? Sasabihin mo sa sarili mo, tatago ko ito kasi baka maubusan ako. Ay, hindi na yung mararagdagan. Pag binigyan ka, ay, naalala mo ba si ganon? Katulad mo rin na, kung misa'y wala, kung misa'y meron, aba, lalahanin mo. Sigurado di ka mapapatiran. Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang yung iba, sabi, sa akin lang binigay ito ba't ka nang hihingi? Sabi ng Ama, ilahad ang palad mo at laging huwag nakadakot. Paano kung magbagsak na naman muli siya, hindi mo masasahod? Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Kaya naman, may pera ka ba dyan? Sabi, meron nga, kaya lang kailangan ko kung bibigay ko pa sa'yo paano naman ako? Yun nga, alam na alam mo kailangan mo Subalit dahil tutubos ka, ang alam mo'y tumubos ka, yung pala ikaw ang higit na tutubusin ng Diyos mo sapagkat kung ano binigay mo, higit yung binalik sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Nako, kung malalaman nyo lang ang sikreto, magagawa nyo yan. Kaya, isang araw, napanaginipan kita Kaya, may regalo ako sa'yo. Ano yun? Hintayin mo padadala ko. Ang kabait ng Diyos! Buhay ba ang Diyos? Kaya lang, kung masama ginagawa mo, walang magre-regalo sa'yo. Kung masama isip mo, walang magbibigay sa'yo. Kung masama ang ginagawa mo, iniisip mo at damdamin mo, maraming galit sa'yo. Subalit kapag mabuti, may galit man sa'yo, sa kabutihan mo, ang Diyos tuwang-tuwa sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang gusto ng tao, ba't kaya iyon? Wala naman kang ginagawa, nabubuhay sila. Kung ang ibon,
kumakampay-kampay lamang sa himpapawid. Subalit malayang kumakampay at tumahapon sa kanyang pugad. Pahuni-huni pa at pagdaka ay tulog na. Ikaw pa kayang nagpapakabuti ang di buhayin ng ama at bigyan niya ng kaparaanan, salayan mo sa higaan. Kung ang ibon nga binibigyan ng pagsasalayan, ikaw pang anak niya na tapat sa kanya. O kilala mo ba siya? Huwag kang inggitera para matulad ka sa kapwa mo na may kaloob. Ang ama, buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kaya lang ang tao, maraming katwiran, maraming dahilan. Alam naman ng ama ang totoo niya yan. Kaya wag mo siyang lilinlangin, wag mo siyang dadayain. Paano kaya kung halimbawa, ikaw na napakayaman, na naghirap, maunawaan mo kaya? Bakit ka naghirap? O ikaw na mayaman, bigla ka naghirap, magagawa mo kaya yung katulad siya mahirap, makakaya mo kaya? Hindi. Sigurado. Subalit yung mahirap na nagkaroon, kaya niyang mabuhay na mayroon at wala. Kaya yan ang malaking pagkakaiba. Masarap ang nagdaan sa mababa hanggang iangat ng amang dakila. Buhay ba ang Diyos? Subalit, baka naman pag nasa taas ka na, nalulumod ka na sa kataasan mo, malulula ka pa dyan. At nang makaalala ka, nabababa na, pabagsak ka na pala. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, dalawang uri ang paglingap ng ama. Dalawang uri rin ang pagbawi ng buhay. Dalawang uri ang pagbibigay ng pagunlad. Dalawang uri rin ang pagbawi ng kaunlaran. May mga taong ang bawat sinuko ay di inintindi sapagkat mahalaga at maligaya sa natatamo at nadarama. Kaya naman, anuman ang nawala, masaya. Subalit may mga tao na sabi, isusuko. Subalit di naman pala, kayang isuko. Kaya, pagka nahirapan ng damdamin, nasaktan ng damdamin, hirap na yan. Subalit, ang galak at nagpapakatotoo, masaya pa rin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, katotohanan, sa ibabaw ng mundong ito, parang gulong lang ang buhay. Habang gumugulong, nalalakaran ng daan. Subalit pag tigil ng gulong, naka-steady na lang yan, nakapirmes, hindi na gagalaw. Paano pang mapapakikot ang gulong na yan? Kung hindi siya nakaugnay sa isang sasakyan. Mga mahal, kayo ba sa bawat araw ay nakikibaka sa buhay? Huwag niyong kalilimutan, may nagmamaniobra sa buhay ninyo. Iugnay ninyo ang buhay niyong ito at aaliwin kayo. Ang isang nagmamaniobra ng magmamaneho sa isang sasakyan na walang malasakit sa nakasakay, na walang malasakit sa kanyang buhay, na walang malasakit sa may-ari ng sasakyan o kung kanya yung sasakyan. Gasol-gasol. Wala siyang pakialam kung mamatay. Subalit, ang ama ninyo na nagmamaniobra ng buhay nyo, hindi po pwedeng walang malasakit. Kaya, iingatan ninyo siya sa puso nyo at iingatan naman niya kayo sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tanging Diyos Ama lang ang nakakakita, nakababatid, nakatatarok, nakasisilip, nakababatid ng lahat ng sayo. Tandaan mo, sa Kanya'y anak ka. Ikaw, kilalanin mo siyang Ama. Magandang umaga at sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba? Kaya, may pag-asa. Ano? Kung paano may apelidong pag-asa, may salitang pag-asa sa buhay. May bukas pa. Kaya, lagi niyong tatandaan, may bukas pa. Nakakatawa na po kayo ngayon. Sa inyo, siguro makikita ko na siya doon sa
sa unang linggo po, magkikita tayo doon. Sa bagay, ako po hindi linggo-linggo nandun eh. Kaya lang araw-araw nandito ako. Kaya, alam na ng Ama yun. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, may bukas pa sa inyong buhay. Pangarap ninyo'y huwag nang kalimutan. Nabigo ka mang ilang araw, buwan taon ang binila. Habang ikaw ay may hininga, lumaban ka. Huwag mong iwalay, mitin mo pangarap sa buhay. Isama mo ang mana sa iyo, ay nagbigay ng iyong buhay. Kaya isang araw, magugulat ka pa. Pangarap mo na lumipas ilang taon, nakamtan mo't nadama mo hiwaga ng Ama na sumasayo. Napakita niya buhay pala siya, totoo. Kaya't pangarap mo, huwag kang magsabi, bigo ako. Kapag ang Ama mo sa tuwina'y kasama mo, kapiling ng puso mo, laman ang isip mo'y aral niya sa mundo. May tanong po ba? Wala. Umuwi na kayo. Kaya po, mamaya po may misa alas 5. Yung may gusto po, alas 5 may misa. Sana naman po, nawa naman po ay mapagalak natin si Father Pete. I-welcome po natin. Nawa po ay mapakita natin ang kapatirang Divine Mercy ay, aba, pinaghandaan pala ako ng mga kapatirang Divine Mercy. Mga kapatira, pakisabi naman sa mga kapamilya. Uy, ngayon lang naman po ako nakikiusap, ano? Nawa po ay hindi ako mabigo. Di po ba? Kaya nawa, mamaya po ay maaliw natin sa makikita ni Father Peter. Father Pedro Peter po. At si Father Steve, pag gusto po natin siyang anyayahan, sabi nga niya, ay bukal sa puso niya na ibibigay niya yung oras natin, yung araw. Kaya lang po hindi ko siya tinawagan noon nang wala tayong pare na nakiusap si Father Pete. Ayoko naman po yung kauna-unahang pagmimisa niya agad pinapalitan ko siya. Ayoko naman po ng ganon. Ngayon, pag nagkita na po kami at nagkausap, isasangguni ko po yun sa kanya. Sasabihin ko po sa kanya, paalam ko po sa kanya na kapag hindi siya pwede kaming kumuha ng ibang pare para hindi po naaantala o nagkakaroon ng baktaw ang ating misa sa dambana. Kaya, ang lahat po, kapag pawang kabutihan, hindi po tayo pababayaan ng Ama. Tandaan po ninyo, ang bawat kabutihang adhika, mahirap man natawirin, mahirap man ang pinagdaranan, kay sarap po na pakiramdam. Sapagkat habang pinakikibakahan mo, alam mo ang Diyos mo ay di kanya iniiwan. Hindi kanya pinababayaan. Damang-dama mo na siya ang gumagabay, pumapatnubay
sa iyong buhay. Kaya magmithi po kayo ng mabuting gagawin. Magnais po kayo ng pawang kabutihan at di kailanman kayo hihiwalayan ng Espiritong Banal. Sa pangalang Jesucristo bilang Divine Mercy. Pagpalain kayo. Halina po kayo. Sandali lang. Mga bago na lang po.